Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang isang mainit na issue. Question: na-deprive ba ng due process si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay inaresto at dinala diretsyo sa The Hague? Ang kampo niya ay nagsasabing illegal daw ang pag-aresto dahil hindi ito dumaan sa local court. Pero tama ba ito ayon sa batas? Tara, alamin natin. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang talakayang ito ay batay sa aking legal na opinyon mula sa aking sariling pagsasaliksik. Wala itong intensyong maging parte ng anumang political na propaganda. Ang layunin ko lang ay ipaliwanag ang legal na aspekto ng isyong ito upang mas maintindihan ng ating mga kababayan. Now, ano ba ang due process? Ang due process po ay isang mahalagang prinsipyo sa batas na nagsisigurong patas ang anumang legal na proseso bago alisin ang buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao. May dalawang bahagi ito. Ang unang bahagi ay ang tinatawag na substantive due process. Ang substantive due process po ay nagre-require na dapat siguraduhin na makatarungan at makatwiran ang mga batas at aksyon ng gobyerno. Ang pangalawang bahagi naman po ay ang tinatawag na procedural due process. Dito, tinitiyak na nasusunod ang tamang legal na proseso bago gumawa ng aksyon laban sa isang tao. Sa madaling salita, ang due process ay pagbibigay ng patas na pagkakataon para maipagtanggol ng isang akusado ang kaniyang sarili. Ngayon, paano natin malalaman kung nasunod nga ang due process sa pag-aresto kay Duterte? Ang due process ay hindi nangangahulugan na hindi ka maaaring arestuhin. Ibig sabihin lang nito, kailangang sundin ang tamang legal na proseso bago ka arestuhin at kasuhan. Sa kaso ni Duterte, ang pag-aresto sa kanya ay ginawa sa ilalim ng International Criminal Court, isang tribunal na sumusunod sa mga mahigpit na legal na patakaran upang masigurong patas ang proseso. Una, naglabas ang ICC ng warrant of arrest. Ibig sabihin, nakita ng pre-trial chamber na may sapat na basehan para kasuhan siya. Pangalawa, bago na ilabas ang warrant, dumaan ito sa isang masusing pagsusuri batay sa ebidensya at testimonya. Pangatlo, ipinasa ang warrant sa mga otoridad para ipatupad ito. Pang-apat, siya ay inaresto at dinala sa ICC kung saan may pagkakataon siyang ipagtanggol ang sarili niya. At panglima, mayroon siyang karapatan sa abogado at sa isang patas na paglilitis. Dahil ang ICC mismo ay sumusunod sa due process, protektado pa rin ang kanyang mga karapatan sa buong proseso. Hindi ito isang biglaang aksyon o arbitraryong pag-aresto, kundi isang legal na hakbang na dumaan sa tamang pagsusuri. Question Fiscal: kailangan ba talagang dumaan sa local court ang pag-aresto? Sinasabi kasi ng kampo ni Duterte na ayon sa Article 59 ng Rome Statute, dapat dumaan muna sa local court ang pag-aresto bago siya isuko sa ICC. Pero mali ito dahil sa dalawang dahilan. Unang dahilan, hindi na po kasapi ng ICC ang Pilipinas. Noong 2019, formal nang umatras ang Pilipinas sa Rome Statute. Ibig sabihin, hindi na ito sakop ng ICC procedural rules gaya ng Article 59. Pangalawang dahilan, pinapayagan po ng RA 9859 ang direktang pagsuko or direct surrender. Ayon sa batas na ito, pwedeng diretsyong isuko ng gobyerno ang isang akusado sa isang international tribunal kahit hindi na ito dumaan sa local court. Dahil ang RA 9851 ay isang umiiral na batas, ito ang sinusunod ng local courts, hindi po ang Rome Statute. Ibig sabihin, legal ang ginawa ng gobyerno sa pagsuko kay Duterte sa ICC kahit hindi ito dumaan sa local court. Another question, Fiscal:
Saan naman dapat i-challenge ni Duterte ang kanyang pag-aresto? Kung tingin ni Duterte na nilabag ang due process sa pag-aresto sa kanya, hindi niya ito dapat iapila sa local courts dahil number 1, hindi na pwedeng ipatupad ng local courts ang ICC procedural rules. At number 2, ang tamang venue para i-challenge ito ay ang ICC mismo. Ang legal team ni Duterte ay kailangang maghain ng motion sa ICC pretrial chamber kung saan pwede niyang questionin ang legalidad ng warrant, ipaglaban na walang jurisdiction ang ICC sa kanya, at itaas ang anumang umano'y paglabag sa kanyang karapatan. Kasi kung sa Pilipinas siya magsasampa ng kaso, hindi ito magiging epektibo dahil wala ng kapangyarihan ang mga korte dito sa mga ICC matters. So, na-deprive ba si Duterte ng due process? Legally, hindi po. Sinunod ng ICC ang tamang proseso at ayon sa batas ng Pilipinas, ang RA 9851, pwede siyang diretsyong isuko. Kung gusto niyang labanan ang pag-aresto, dapat niya itong gawin sa ICC, hindi po sa local court. So, yan lang po ang munting lesson natin for today. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang legal na talakayan. See you po in my next video. Maraming salamat po.